Napakaraming nag-message sa akin, Brother Pao. At hindi nawawala, lalong-lalo sa Twitter, alam nyo. Kinakabahan na ako sa question. So, yung sa inyo ba ni Kim, totohanan na? Dumalo ka pa ng showtime para kay Kim. Hi guys! Welcome to Luis Listens. Dapat masaya tong episode natin pero ang unang-unang naramdaman ko ay init ng ulo dahil ang usapan ko sa staff ko ay hindi tayo pwede mag-guest ng mas gwapo sa akin. Nagkataon, ikaw lang ang pwede ngayon. Thank you. Thank you, Sir Luis, for having me. Thank you, thank you. Paolo Avelino on Luis Listens. Hi, brother. Welcome sa show. Thank you. At si Pao kasi, alam mo, may mga gagawin pa today pero ginawan tayo ng oras. Maraming salamat sa inyo. Unang-una, isa sa pinaka-busy sa industriya. Linlang, What's Wrong, at ngayon meron kang bago ang Elevator. Yes. So ano muna yung Elevator? Kasi si Kylie nakausap ko na rin eh. Pero ikaw, para sa'yo. Ano po ba yung sinagot ni Kylie para ibahin ko sa sagot? Grabe yung mga sinabi ni Kylie tungkol sa'yo. Napakaraming hindi ko pwedeng ipalabas. Sa edit na lang. Sa edit na lang. Pero tell us about Elevator. Elevator, actually, it's a very wide genre. Parang when I ask some stuff, they say that it's a rom-com, some comedy. Ako, I'd like to say it's a slice of life. Oh, yun. Bago yun. Okay. Slice of life siya dahil napakarami sa atin ng may mga kamag-anak ng mga OFWs or immigrants abroad. And parang some of them are very career-driven. Yes. So parang may mga kababayan tayo or kabayan tayo abroad that, di ba, not just to help their family here but also to get a higher position for themselves. Nangangarap. And parang Elevator is something like that. It's like two people meets in Singapore. Okay. And parang pareho na mataas yung pangarap para sa sarili nila, para sa careers nila. At nagkataon na may mga hadlang or may mga humps along the way. Was it your first time to work with Kylie? It's my no. Na ganun na, yung kayo talaga ang magkasama. Yes. How was it working na ganun klase ang role? Kamusta si Kylie as a partner? Masaya namang ka-work si Kylie. Prior to shooting in Singapore, we had a lot of workshops and parang script readings. It's refreshing to work with someone na hindi mo pa nakakatrabaho ng ganun ka-intimate. Elevator kasi sabi ni Kylie, naalala ko na pag-usapan namin. Kumbaga, umiikot dyan yung elevator pitch. Yes. Na sinasabi natin, di ba? Yung kumbaga, you're given how many seconds? Like 20 seconds ba? Or even less na to pitch something sa isang tao. Ikaw, kung may isang bagay ka na kayang-kaya mong i-elevator pitch, ano yun? Feeling ko marami akong kayang i-elevator pitch, kailangan ko lang paghandaan. If there's something you can continuously talk about na for 20 seconds or even more, that means nahanap mo yung passion mo. Diba? Ikaw, tingin mo, ano yung sa'yo? Ako, Sir Luis, maybe it's talaga, yung passion ko talaga, maybe it's about gaming or about acting. Okay. Yun, yung mga, siguro I can talk non-stop about it and parang it's endless. Speaking of acting, you're one of those actors na versatile talaga. Na you can do a leading man type, you can add a bit of darkness to your character. Paano ka nag-a-adjust sa ganong klaseng mga role? Na minsan kasi talagang polar opposites eh. Ako, Sir Luis, parang... Tama ba ako si Sir Luis mo ngayon lang? Tama ako si Sir Luis. Tandaan mo, magkasama tayo sa aeroplano dati. Oo nga pala. Magkasama tayo sa aeroplano dati. Lumipad. Nalimutan ko na. Lumipad yun at nag-landing. Oo. Ikaw, paano mo napaghahandaan yung ganung role? Nata-challenge ako pag binibigyan ako ng tingin nilang hindi ko kaya. So, ayokong nililimit yung sarili ko into one genre na forte ko. Parang gusto kong i-explore lahat and maybe as an actor also. Ang dami mong nadidiscover sa sarili mo. I like to keep challenging myself and to do roles
that people think I can't do or hindi bagay sa akin. Pag medyo yung role mo, ito curious ako, nakausap ko na rin, like for example, sina Baron, di ba? Iba na rin. Pag ikaw ba na yung role na binigay sa'yo, let's say medyo may konting darkness, if you will, ikaw ba, pagkatapos ng take, pag sinabi mo ng cut or pack up, natatanggal mo na kagad sa sistema mo? O ikaw dumadaan ka rin sa proseso para ibanlaw yung mga emotions na yon or yung thoughts? Minsan kailangan ibanlaw rin especially if you're doing parang a long shoot. Say for example, a teleserye that would go on for 3, mga 6 months. Ang tagal So parang halos everyday kang nag-work na yun yung character mo. And minsan nawawala ka rin sa proseso. Pero, parang there are things that keeps you grounded. That keeps you sane. No, one is your family, your loved ones, and gaming. Gaming. It's an escape, parang escape from reality. Ito, tanong ko sa'yo, have you ever explored or you're willing to explore yung artistry mo sa likod ng camera? Baka gumawa ng isang script o hindi kaya mag-direct. Do you see yourself doing that? Yes, I see myself doing that, and I've been dipping. Parang what's the term for it? Testing the waters. In the water, parang ganun. Parang I've been trying, but for now, as a script writer. Parang overall. I try to study everything, like cameras, the shots, editing, directing, parang all around. I want to, as a producer also, parang I have to know everything. Just para hindi ka nadadaya sa anong mas sa computation pag ba't ang mahal nito? Yung pala ang habol mo. And ayoko rin kasi Sir Luis na alam mo, ibubukit ng flight. na sinasabihan ako na hindi kayang gawin tong particular or may specific instance or edit na hindi kayang gawin or color grade. Parang ako kasi parang if you know na kayang gawin within this time frame or within this price, parang alam ko for myself na kayang gawin So ayokong sinasabi ng mga tao na hindi kayang gawin within this time frame or hindi kayang gawin dahil ganito ganyan. Anong mas na-appreciate mo sa bigger picture ng showbiz? Knowing how things work now behind the camera. It's really the people who work behind these shows, the camera. Parang it's a production staff, the crew. There's more appreciation for them, and if I could just offer everything I do to parang okay naiiyak sa mga sinasabi ko Yung TF mo, bigay mo sa kanila lahat pa. Huwag ka na magtira sa sarili mo. Pero it's yung recognition kasi it's always us, the directors. Pero hindi napapansin talaga ito yung the amount of hard work and effort that these people give sa mga show na ginagawa nila or hands down talaga ako sa kanila dahil it's really something else. No, and sabi ko nga, and I think you share the same sentiment, kung pagod ang artista, times 10 ang pagod ng mga tao sa likod ng camera. Ang artista, pag hindi kinukunan, pwedeng nasa tent lang yan, pwedeng naka-aircon, pabili ng pagkain. Ang production natin, ang engineering, sound, lights, lahat ng yan, first in, last out yan sa kada taping. Kaya sa lahat ng mga bagong artista, saan mas ma-appreciate nyo ang mga katrabaho ninyo. Sabi ko nga, nagawa mo na halos lahat ng role din. So you like to challenge yourself. Ano tingin mo ang next role na pwede mong ma-challenge ang sarili mo? Na pag binigay sa'yo, automatic game. Dahil naniniwala ka, this will be a challenge for me. Actually, Luis, parang may mga genres ako na... sorry, nasanay. May mga genres akong hindi pa nagagawa na I've been wanting to do like a big sci-fi movie. Okay. Parang wala pa masyadong gumagawa dito sa Pilipinas. So, given a chance that someone's ganung katapang para mag-produce na isang sci-fi na genre, sana ma-consider ako to be casted in it. Binase mo yun, parang wala pa akong nakikita lately, no? Parang parang ako, napaisip ako, parang wala kang nakikita mga sci-fi recently na pinapalabas na movie, no? Do you think it's yung culture natin na kailangan palagi na love team o may ganon? Siguro, a part of it is yes, dahil parang minsan may mga tawag nila formula or sure box office. But, it's, someday, diba? I'm sure Looking may back, magagawa. ang huli kong naiisip na medyo sci-fi, di ko lang kung naabutan mo to. Okay. Hindi, bukod kay okay, yung Roborat. Roborat. Alam niyo yung Roborat? Bakit di niyo alam yun? 1970s? 1980s, Sir Joey De Leon. Oh, Roborat. Oh,
Totoo yun. Yung pinakahuli kong naalala ng sci-fi and Koke for TV. Anong year po ng 80s? 88 po kasi ako pinanganak. Baka. Oo, nakasama mo na sa aeroplano ah. Sakit ka magsalita. Gwapo ka, masakit ka rin magsalita ah. Ngayon, test ko ang creativity mo. Sabi mo nga na you're dabbling in things, the creative aspects sa likod ng camera. Kung gagawa ka ng kwento tayong dalawa, kung kailangan mo gumawa ng script, anong kwento mo nakikita kung magkaka-project tayo? Ako parang I always see your father when I see you. Parang you also have... So, bala wala lang ako sa'yo. Hindi naman. Sana tatay, si Daddy, may ginagawa ba si Daddy ngayon? Hindi pa. Hindi, parang ayaw niya ako eh. Oh. Hindi pa, you have this charm na parang he has, the humor that he has. Parang, siguro, parang it's nice to have a parang comedy talaga eh. Action comedy or something. Action. Something in that genre. Ako naiisip ko magkapatid tayo. Pwede rin. Tapos, inggit na inggit ka sa kagapuhan ko. Pwede. Kambal tayo, tapos ikaw pinaglay sa daga. So, prosthetics pa ako. Prosthetics ka. Tapos inggit na inggit ka sa kagwapuhan ko, gagawin mo lahat para masira ang buhay ko dahil ako ang paborito ng ating pamilya. Okay ba sa'yo ang ganong role? Okay lang. Magagaw. Feeling ko mapupull off ko yan. Basta may bayad. Okay. At sabi ko nga, bukod sa napakalaking blessing na ibibigay mo, yung elevator para sa maraming manonood, kasama si Kylie, isa pa that's keeping you busy and keeping a lot of people happy ay lahat ng projects yun ni Kim. Okay, mula sa Linlang, tapos ang What's Wrong with Secretary Kim. At kung titingnan niyo yung dalawang projects, medyo magkaiba din ang karakter mo talaga. So, kamusta yung galing kayo sa Linlang, which is quite intense, dealing with a different subject, tapos yung something on the lighter side na What's Wrong with Secretary Kim, at si Kim pareho, ang kasama mo. It wasn't easy. It took some time for me to adjust. I haven't done a rom-com in a while or a comedy or something funny. So, it took a lot of time, which I wish I had more, a lot of effort. And I'm thankful to the people behind Secretary Kim because they were very supportive. Our director, sobrang supportive sa pag-guide sa akin doing a rom-com again. Also Kim. So, ayun, may mga preparations. Minsan, hinahype ko na rin yung sarili ko pagdating ng set. Nagbabaon na ako ng jokes. Tapos nagjo-joke na ako sa set. Tapos lahat sila nagugulat. Natatawa naman sila. I'm guessing sa Linlang, medyo you have to keep all those emotions in check. Yeah. Diba? Tapos, kamusta din si Kim? Kamusta yung switch ni Kim galing sa isang karakter na matindi sa Linlang, tapos iba yung atake ninyo sa Secretary Kim. Kamusta naman si Kim doon? Ganun din eh. Parang same like me. Parang may mga adjustments rin nung start. Tapos eventually, nung nakukuha na namin yung vision ng director and nung mga showrunners namin, mas nabibigay na namin ng tama yung mga gusto nila. But it was a very drastic change because Linlang is really so heavy. Tackles about adultery, tapos may mga bata pang involved. Hindi siya naging madali. And it shows na what you guys can do as actors, di ba? Meron ka pa bang dream makatrabaho na artista? Kasi you've worked with so many talented people because you're talented yourself. Meron pa ba na, ay eto, pagka inoferan sa akin to, automatic, gusto ko makasama yan, go ako dyan? Madami pa eh. Actually, ang dami pa. Mula sa mga ano naman, yung mga medyo, sabihin natin, matagal-tagal na sa industriya, may naisip ko ba? I haven't worked with sila Miss Tessie Tomas, yung mga veterans talaga. Parang marami pa sa kanila. Mami ko, nakatrabaho mo na ba? Hindi pa rin pa. Hindi pa. Si Vilma Santos, of course. Of course, I haven't worked with Nora Honor yet. I haven't worked with Sharon Cuneta. Marami pa po talaga eh. Parang lagi kong gustong makatrabaho sila dahil mind-opening yung mga natututunan mo from them. Not just in front of the camera but also behind. Ito pinaka-importanting tanong ko sa iyo, Pao, kasi kung nakikita ko, kung magsalita ka, napaka-kalmado, napaka-mellow. Kung may sunog naman, sisigaw ka, di ba? Sisigaw naman. Ganyan ka kalmado, ubos na yung bahay, hindi pa namin alam na may sunog. Oy, para may sunog ah. Sunog. May sunog din, no? Pero eto, alam mo kasi, when we started doing Luis Listens, ang daming nagre-request na magkasama kayo ni Kim. It goes to show na napakalakas ng Kim Pao following. And you have your fair share of followers, di ba? Pero anong pakiramdam na iba din ang lakas ng mga Kim Pao? I'm very appreciative. To be honest, Sir Luis, Kuya Luis, for them to keep on posting, keep on editing stuff, to keep on tweeting, that takes time and effort. And I appreciate time and effort. So,
you know, whatever I can give back in ways I can in my performances or in interviews like this, I try to do my best Maximize it. and maximize it, yeah, for them. Never ka naging part sobra ng love team culture, no? Parang you were always on your own. Nag-prepare ka sa different mga artists, pero hindi mo naranasan yung all throughout. Isa lang talaga ang kasama mo na, kumbaga, dun umikot ang mundo ng napakaraming tao, no? And do you think it's changing sa industriya na hindi na masyado kasing tindi ng love team culture na na-experience ang napakaraming love teams? It's definitely changing. I wouldn't say in a major way. Parang iba pa rin yung iba pa rin pag pinagtatambal. Parang pag pinagtatambal yung dalawang artista na may chemistry. Of course, the fans keep rooting for them to be together in real life. Parang ang daming mga But ako naman in my case, sinubukan ko talagang iwasan for the longest time because I really wanted to grow as an actor and I really wanted to study everything behind sa likod ng camera. But given the chance here naman kay Kim, parang, well, yung professionalism ni Kim is something else. She works fast on the set and it's two different roles. Kumbaga, salin lang, hindi nga namin in-expect na the tandem would be shipped because ano talaga it's really night and day. Especially sa aming mag-asawa, parang sobrang liit lang ng mga kilig moments, maybe sa 90%, mga 5% lang of the show. So parang doon nakuha rin yung cue ng Dreamscape to come up with or to test waters here in yung tandem namin here in Secretary Kim. And parang akin naman, I accepted it with open arms dahil it's different. I haven't done a rom-com in the longest time. No, and I'm very happy for an actor like you. Kasi sabi nga natin, nagbabago na ang landscape ng TV. Before, may mga certain topics sa TV that would be very taboo. Yes. Diba? Malilimit ka talaga sa TV, diba? It's always, small love team, minimal conflict. Eto nakikita natin yung like for example, sa Dirty Linen. May mga ibang eksena sa Dirty Linen na I would never imagine na ipapakita on TV. Yung mga linlang. We had those topics before, pero now, it's on a whole new level. And I'm happy that, actors like you, kumbaga, you get to challenge yourself on TV na. Before, kasi sa movie lang nalibigyan ng ganyang chance, diba? So eto ang bibigyan namin, matcha-challenge ka namin dahil meron kaming challenge para sa'yo. Eto ang Shot or Pass Challenge. Shot or Pass. Ayoko matakot ka pa, pero yung tatlong guest namin nung huli, di na nahanap ng pamilya. Nakilabas. Nakabaon na. Okay, eto na nga ang Shot or Pass. Hinanda natin ang pinakamahal na alak na nahanap natin. Kada sip niyan is 6.8 million pao. So kailangan mo serious. May budget ka sa show. Pwede ko nang uwiin. Benta ko. Hindi ko siya dito. Galing nito eh. Okay, pag hindi mo kayang sagutin, shot ka ng konti. Okay. Parang mapapashot ako ng marami. Di nga natin pinapahalataan na juice lang to, di ba? 18, okay. Unang katanungan, bigay ko na sa'yo. Pao, shot or pass, ikaw ba ay single ngayon? Pagmamaneho ka pa, pre, ingat lang. Pre, masyadong malakas yung juice na yan. Alas 10 pa lang. Eto, pangalawa. Para may konting clarification lang doon sa unang mo sinagot, may nililigawan ka ba ngayon? Ano to sundot to doon sa unang katanungan. Alam mo, pabili na lang tayo na sisig. Yun na lang gawin na lang natin. Puro inom na din ginawa mo. Hindi ako. Eto, pangalanan mo, marami ka na bang artista nakatrabaho na nahirapan ka sa kanila sa eksena? Marami. Actually, especially our veteran actors. Dahil nahirapan ako dahil sa takot na hindi ako maka-perform sa level nung binibigay nila. Kinino nangyari yun? Kinino? Well, kila Tito Ronnie Lazaro, Joel Torre, Noni Buencamino, parang sila yung makakahirap. Oo naman, ano ka rin, parang asarap na panoorin sila kahit yung eksena mo. Kailan huli ka? Okay na yan. Ito talaga sa'yo. Kailan huli kang pinagalitan ng direktor? Or sino yung huling direktor na sinabot ka? Pwede nung bago ka pa lang. Kasi ako naalala ko, ang huling sumabon sa akin na direktor, si Direk Wendy Ramas. Na-intense. Ikaw? Joel Lamangan, Mario J, Chris Adalia, ayun, mga sumalangit.
Ano mga binitawan sa'yo nun? Anong klaseng acting yan? Mga ganon? Parang hindi ko yata pwedeng sabihin. May mga murang kasama eh. Pero in fairness kay Sir Joel Lamangan, ano naman yan. Pag nagalit naman siya, hinahug lang after. Direk, sorry. Okay lang. Basta. Baka na yan eh. Kumbaga, style lang nila to motivate us. Yeah. Di ba? So, brother, thank you very much. Alam ko may gagawin ka pa today. Thank you for being here sa Luis Listens. And congratulations sa inyong lahat sa Elevator. So, please, invite everyone na panoorin ang Elevator. Hello po sa lahat ng nanonood ng Sir Luis Listens. ng Luis Listens. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Elevator. Showing na po. Sana po mapanood niyo. Sana ma-inspire kayo. And sana tulungan nyo kami to spread the word para mas marami pang ang makanood ng pelikula namin. Salamat po. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you. At maraming salamat sa panonood ng Luis Listens. God bless. Pao, God bless you, brother. And I wish the best for you. Like, share, subscribe. Kung anong trip nyo sa buhay, gawin nyo. Buhay nyo yun eh. Bye, guys. Napakaraming nag-message sa akin, brother Pao. At hindi nawawala, lalong-lalo sa Twitter, alam nyo. Kinakabahan na ako sa question. So, yung sa inyo ba ni Kim, totohanan na? Dumalo ka pa ng Showtime para kay Kim. So, totoo na nag-workout kayo ni Kuya Kim at Yansa? Totoo. Nag-workout kami almost everyday. Napakasipag Wow! ni Kuya Kim. Baka pinunta mo sa Showtime dati, sinundo mo, tapos nag-gym kayo ni Kuya Kim. Nagmotor kami sabay, tapos nag-gym. Sino ba akala nyo? Kuya Kim at Yansa, pinag-uusapan natin. Kayo talaga, ha?